Okay, let's have another example. Mas malalim na problem naman. A computer company receives 350 applications from computer graduates for a job planning a line of new web servers. So suppose that 220 of these applicants majored in computer science, and then 147 major in business, and 51 major both in computer science and in business. Okay, how many of these applicants major neither in computer science nor in business? Okay, so ibig sabihin, kung titigan mo, pag inintindi mo yung tanong, yung isang kumpanya nakatanggap ng 350 applications, okay? 220 daw sa mga aplikante na yun ay computer science, okay? Na-graduate, okay? At 147 naman doon ay graduate ng business, okay? At 51 naman doon major sa computer science and business or both, okay? So kung titingnan mo yung 220 plus 147, okay, that will give you 367, okay? Tapos sabi niya, meron yung 51 doon sa buong 367 na mga applicants na yun ay nag-major sa computer science and business. Eh di ibig sabihin, pag tinignan mo, parang sobra naman yata yung yung bilang, kasi 350 lang yung application, tapos lumalabas 367. Kung iintindihin mo, okay, doon sa 220 at saka 147 major sa computer at saka business, okay, 51 doon sa loob niyan, yung 51 ay nasa loob nito, okay, na nag-major nung both na yon. Kaya ibig sabihin, hindi yan yung pinaka-total number, okay, ng pinaka-applicants mo. Ang tinatanong niya ngayon sa'yo, ilan doon sa mga aplikante na yon ang hindi, okay, kasi neither, di ba, hindi computer science o hindi business. Ibig sabihin doon sa 350, okay, na applicants nila, hindi lahat yun ay puro mga computer science o business o both na computer science and business na mga aplikante. Meron doon, okay, ay iba yung kurso, okay. Yun yung ngayon ang tinatanong, ilan yung mga aplikante na yun na hindi ito yung mga kursong tinapos, okay. So dito papasok sa subtraction rule, okay. So una, okay, S, okay, let us say S ang ginamit nating variable para dito, okay. So yung una 220 para dun sa major sa computer science, tapos plus ng 147 para sa business. So ibig sabihin, ang pinaka-total number of applicants dun sa separate entity na yon ng mga aplikante ay 367. Eh di ba sabi natin, yung 51 na yan ay nasa loob nitong mga aplikante na yan. Hindi mo alam kung ilan yung pinagatian ng dalawang courses na yan dyan sa 51 na yan. Kaya, ang ginawa natin, okay, 367 yung pinaka-total, okay, na na-compute mo dito sa mga nag-major sa computer at saka business. So, isusubtract ngayon natin yung mga aplikante na parehas both, okay, ang tinapos na major, which is computer science and business. Kaya 367 minus 51, that is 316, okay. Ibig sabihin, yung pinaka-total number of applicants, okay, na konektado sa computer science, business, and both of those courses ay only 316. So, dahil ang tinatanong sa iyo dito sa problem na ito, ilan yung mga aplikante na hindi nag-major sa computer science, business o both nung courses na yun. Kaya yung pinaka-total applications niya, which is 350, minus natin dun sa mga aplikante na nagtapos ng computer science, business, and both. Kaya ang kinalabasan 34. Ibig sabihin, yung 34 applicants out of those 350 applicants nila ay hindi nag-major sa computer science, hindi din nag-major sa business o both ng courses ngayon. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang huling type ng combinatorics or counting, which is the division rule. Okay, sabi niya dito, ang division rule daw ay nakakatulong sa pag-overcount na nag-o-occur sa mga element kung saan may mga identical na arrangement at hindi ka nakakabuo ng mga new arrangement. Ibig sabihin, para maintindihan mo, let us say, sa set, okay, kapag kinuha natin yung kombinasyon ng
1, 2. Okay. Yan. Diba, ang mabubuo mo dyan, 1, 1, 1, 1, 2, tapos, 2, 1, at saka 2, 2. Okay. So, ang sabi niya, para pumasok si division rule, okay, hindi pwede ito kasi identical. Parang wala kang distinct na mabubuong kombinasyon. Sabi niya, para daw pumasok yung division rule mo, kailangan lahat ng kombinasyon mo ay puro distinct. Ibig sabihin, iba-iba. Okay? So, dito, itong 1, 2, at saka 2, 1 na kombinasyon ang pwede. Okay? Bawal yung identical kasi kahit pagbaliktarin mo yan, parang yung identity niya, parang hindi naman nagbago. Okay? Doon pumapasok si division rule. Kapag ganyan yung mga problem na sasagutan mo na bawal yung mga identical element, okay, sa mga kombinasyon na ipapakuha niya sa'yo, doon papasok si division rule. Kaya, sabi niya, para makuha mo yung pinakasagot, okay, yung number of ways or number of combination, okay, i-divide mo daw dun sa number of times na pwede mo lang mabuo yung mga distinct na kombinasyon na yun. Okay, dun papasok yung division rule mo, which is N over D. Okay, number of ways over the distinct ways, okay, na pwede mong maayos yung mga kombinasyon na yan. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo kailan ginagamit si division rule. So, sa example number 1, how many different ways are there to seat 4 people around a circular table where 2 seatings are considered the same when each person has the same left neighbor and the same right neighbor? So, dito, okay, tinatanong niya sa'yo, okay, ilang kombinasyon na pwede kong magawa sa 4 na tao na papaupuin ko sa circular table na may 4 na bangko. Pero, okay, bawal, okay, kasi kinukonsider niyang pareho yung kombinasyon na yun kapag, okay, yung isang tao na yun parehas yung left neighbor niya at saka right neighbor niya doon sa naunang kombinasyon na nakuha mo. Okay, parang ganito para maintindihan mo siya. Let us say ito yung 4 na bangko, okay, na may nakaupong 4 na tao. Okay, yan. Yan yung unang kombinasyon natin. Pinaupo mo yung 4 na tao dyan. Let's say, pinag-uusapan natin ay yung nakaupo sa pangatlong bangko. So, kung kukuha ulit ako ng another combination, pwede maging combination ko 2, 3, 4, at saka 1. O, yan. So, ito bawal na to. Hindi na to pwedeng maging distinct combination sa kanya. Kasi sabi niya, di ba, bawal yung left at saka right neighbor niya. Dito sa kombinasyon na to, ang left neighbor niya si 2, tapos ang right neighbor niya naman ay si 4. So, nung kumuha ko ulit ng kombinasyon which is 2, 3, 4, 1, ito si 3. Okay? Parehas niya si left at saka si right niya dito sa naunang kombinasyon. So, ibig sabihin, hindi to distinct combination kasi yun yung pinagbabawal niya. Kailangan hindi pwedeng mangyari na pag bumuo ka ng kombinasyon, yung left at saka right niya ay magiging common doon sa naunang kombinasyon mo. Okay? Yun yung gusto niya sabihin dito sa problem na ito. Okay? So, una, okay, dito sa solution, okay, meron kang 4 na tao, okay, na kombinasyon na pwede mong paupuin dito sa unang bangko. O, yan na yan. So, ang natitira na lang 3 kasi napaupo mo na yung isa doon sa unang bangko. So, meron ka na lang 3 tao na natitira na kombinasyon na pwede mo naman paupuin dito sa pangalawang bangko. Okay? So, dahil napaupo mo na yung isa doon sa 3, 2 na lang yung option mo. Okay, dahil 2 tao. Ibig sabihin, 2 kombinasyon na pwede mong magawa para paupuin dito sa pangatlong bangko. At 1 tao na lang ang natitira. Okay, dahil napaupo mo na doon sa seat 3. So, isang kombinasyon lang ang pwede mong magawa para mapaupo mo dito sa 4 na to. So, gagamit ka ng product rule. I-multiply mo yung 1 times 2 times 3 times 4 na yan para makuha mo yung number of combinations na pwede mong paupuin dyan sa 4 na bangko. Kaya yun yung naging formula dito. 1 times 2 times 3 times 4, and that will give you 24 ways. Or para
mas madali ang computations nito, okay? Ilang tao bang pinag-uusapan at ilang bangko? 4 lang, di ba? So, ibig sabihin, you have 4 element na pinag-uusapan. So, ang magiging formula nun, 4, tapos factorial. Yun na kagad ang formula mo. Yan. So, ang ibig sabihin ng 4 factorial sa mathematics, ito yun, 1 times 2 times 3 times 4. Kapag kunwari naman, let us say 5 factorial, ibig sabihin na magiging computation ng 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Yun ang ibig sabihin ng factorial. Okay? So, dahil you have 24 ways, okay? Ilang distinct elements kaya ang pwede kong magawa na hindi magiging common yung left at saka right neighbor niya. Okay? Kaya, ang gagawin mo, yung total number, okay, of ways mo, i-divide mo doon sa number of sittings. Okay, ilan ba yun? 4. Kaya 24 divide mo by 4, you will get 6 distinct arrangement. Okay, so ibig sabihin, kaya mo dinivide doon sa 4 na yun para hindi na maulit, okay, na magkaroon ng identical na arrangement doon na pinag-uusapan natin kanina. So, dito, ibig sabihin, you have this 6 distinct arrangement na hindi magiging common yung left at saka right neighbor niya. Okay? Okay, let's have another example. So, problem number 2. How many different ways rearranging the letters in the word book? Okay? Ito yan, parang parehas lang din na number 1 yan. Itong dalawang O, okay, common sila, di ba? Parehas na letra. So, ibig sabihin, kahit bali-baliktarin ko yan, okay, parang parehas lang din yung mismong magiging ayos niya kasi parehas silang letter O. Yun yung dito pumapasok yung division rule, okay? Bawal yung identical, okay, na arrangement, okay? Kailangan distinct yung magiging arrangement niya. So, ilang letra ba yan? 4. So, kaya naging formula S is equal to 4 factorial, which is 1 times 2 times 3 times 4, and that is equal to 24. Ibig sabihin, you have 24 ways, okay, na pwede mong makuhang kombinasyon kapag inayos mo yung book, okay, na word, okay. Pero sabi niya, kailangan para maging distinct lahat yung arrangement na yun, walang magiging identical sa mga kombinasyon nung pagkakaayos niya. Okay, so ilan ba yung parehas na letra dyan? Okay, 2. Okay, so ibig sabihin you have 2 O's. So ibig sabihin dahil 2 siya, ang formula nun ay 2 factorial kasi yun yung dalawang nagdoble. Okay, so ibig sabihin, anong ibig sabihin ng 2 factorial? That is 1 times 2. Okay, and that is equal to 2. Okay, yan. So binilang mo lang yung identical na element sa loob ng word na yon. So you have 2, okay? So yung nakuha mong total number of ways, i-divide mo doon sa 2 na to na nakuha mo, okay, na nag-identical doon para matanggal siya doon sa kombinasyon na yun kapag umulit siya. Kaya 24 divide mo ng 2, you have 12, okay? Distinct arrangement. Ibig sabihin, kapag inayos ko tong book na ito, okay, na word, you will have 12 distinct arrangement na mabubuong kombinasyon na hindi uulit na magkasama yung O mo. Okay, yun yung sinasabi niya dito sa problem na ito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang pigeonhole principle. Sabi niya sa definition, if you have n items and m containers where n is greater than m, then at least one container must contain more than one item. So para maintindihan mo siya, let us say meron kang 10 manok tapos meron kang 9 na lalagyanan. So para magkasya lahat yung mga manok na yun, merong isang lalagyanan na naglalaman ng 2 manok. Okay, yun ang ibig sabihin ng pigeonhole principle. Kung saan, okay, ang formula niya, ganito. Si K, okay, yan si M, okay, yan yung number of containers. Tapos, yung K plus 1, okay, ay yung formula para kay N, okay. Yan yung number of items. Ibig sabihin may sobrang isa para doon sa lalagyanan na yun, may mag-share ng lalagyanan na 2 ang laman. Okay, kaya ganun yung pinaka-formula niya.
So, para maintindihan mo paano sinasagutan yung pinaka-problem dito sa Pigeonhole Principle, let's have an example. So, sa problem number 1, what is the minimum number of people I need to ensure that 2 people share the same birthday? So, ibig sabihin, ilan yung minimum na kailangan mong tao para masigurado mo na may 2 tao na nagsishare ng parehas na birthday. Okay, so let us solve. So, sa isang taon, meron 366 days kapag leap year ang kinonsider natin. Hindi mo pwedeng i-consider na 365 kasi kawawa naman yung mga nagbe-birthday ng February 29. Hindi mo na sila kinonsider. Kaya, ang kinonsider natin ay leap year. So, ibig sabihin, ang pinaka number of K natin ay 366 people kasi yung 366 people na yun yung bawat tao na nagbe-birthday dyan sa 366 days. Okay? So, ang tinatanong lang naman niya, ilan yung minimum na tao na kailangan ko para masigurado ko na merong 2 tao doon na nagsishare ng parehas na birthday. Kaya, babalik ka na doon sa formula, K plus 1. Okay? Kaya, ito yun. Yung 366, i-add mo lang ng 1, that will give you 367 people. So, dito, lalabas ka agad na meron 2 tao dito na nagsishare ng parehas na birthday para bumagsak ka dito sa total number of containers na yan o yung K mo na yan. Okay? Para magkasya sila. So, ibig sabihin, kailangan mo lang ng 367 people. Okay? So, sa problem number 2, what is the minimum number of words I need using the English language to ensure that 2 words starts with the same letter? So, let us solve. Okay? Sabi niya dito, okay, ilan yung kailangan mo minimum number ng words para masigurado mo na yung 2 word na yun ay nagsisimula sa parehas na letter. Okay, yun yung tanong. So, let us solve. Ang English alphabet ay binubuo ng 26 letters. So, yun yung number of containers natin, which is 26. So, ang tinatanong lang naman niya, ilang word, okay, minimum words, okay, ang kailangan ko lang para masabi ko na may 2 word na nagsisimula sa isang parehas na letter. Okay, yun yung tanong. So, kaya, K plus 1 ulit ang formula. So, that is 26 plus 1 and that will give you 27 words. So, para masatisfy mo yung number of containers, ibig sabihin, may 2 words dito na nagsisimula sa parehas na letra. Okay? So, ganun lang kadali ang Pigeonhole. Nagpa-plus 1 ka lang doon sa pinaka total number of containers mo. Okay? Ganun lang siya kadali.